malalakas na lindol ang gumimbal sa Mindanao ngayong araw. Una, magnitude 7.4 na yumanig kanina umaga at nasa hindi bababa sa 6 ang patay. At ngayong gabi naman po, tumama ang magnitude 6.8 na lindol. Dahil sa panibagong lindol, muling nagtaas ng tsunami warning. Ayon sa Office of Civil Defense, nagpapatupad ng forced evacuation sa mga coastal barangay ng Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Mula sa Manay, Davao Oriental, saksi si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Lord! Tago! Nagtago na sa ilalim ng mesa ang mga trabahador na ito sa Davao City. Sa gitna ng malakas na pagyanig, naglaglagan na ang mga bahagi ng kisame. Lord, tama na Lord! Bumagsak na rin pati mga ilaw. Tama na Lord! Isa-isa ring naglaglagan ang bahagi ng kisame sa Mapua Malayan Colleges, Mindanao. Nabalot ng takot ang mga estudyante na ginamit ang mga upuan para protektahan ang kani-kanilang sarili. Gago! Sa isa pang kuha mula sa loob ng isa sa mga classroom, kita kung paano sinubukan ng mga estudyanteng makalabas sa gitna ng dilim. Nawalan kasi roon ng kuryente. Nagkalat sa sahig ang mga debris mula sa kisame. Nag-iwan ang lindol ng mga crack sa gusali at mga nalaglag na bahagi ng dingding. Nagpagewang-gewang naman ang mga ilaw sa 10th floor ng isang gusali sa lungsod habang yumayanig na natili sa ilalim ng mga mesa ang mga tao. Sa isang mall, bumagsak ang estante at nagkalat sa sahig ang ilang paninda. Sa isa pang video, balot naman ng takot at may dumi sa mga uniforme ang mga empleyado ng mall habang palabas ng fire exit. Grabe. Suga. Sa labas, napahagulgol na lang ang ibang empleyado. Sa Bangkal, Davao City, napakapit na lang sa upuan at pinto ang isang mag-anak habang lumilindol. Kita kung paano tila inugoy-ugoy ng lindol ang mga gamit sa loob ng kanilang bahay. Okay, malakas ang lindol. Nagpagewang-gewang din ang mga maliliit na aquarium na yan ng isang bahay. Sa gitna naman ng earthquake drill ng Taluza Child Development Center sa Talumok proper, naramdaman ang lindol. Ang ilang bata at kanilang magulang sabay-sabay na nag-duck, cover and hold hanggang matapos ang lindol. Lord, oh my God, Lord. Oh my God. Dinuyan din ng lindol ang mga sasakyan. Sa takot, ilang pasahero ang napalabas. Oh! Kumislap-kislap naman ang mga ilaw at nag-ugaan ang mga paninda sa Agdao Public Market. Ang mga tindera at mamimili napasigaw na lang habang nagtago sa ilalim ng mga stall. Ang epicenter ng lindol na itala 48 kilometro hilagang silangan ng Manay, Davao Oriental. Halos iwas-iwas din ng lindol ang isang tindahan sa Barangay Rizal, Manay, Davao Oriental. Agad nagpulasan ang mga nakatambay. Sa lakas ng pagyanig, natumba pa ang isa sa mga halaman sa gilid. Mag-aalas 10 ng umaga kanina nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol. Naglabas ng tsunami warning ang FIVO sa coastal areas pero binawi rin ito bago mag-alas 2 ng hapon. Sa post ni Attorney Israelito Torion, kita ang mga kalat-kalat na malalaking tipak ng bato sa kalsada ng Barangay San Fermin. May mga nasira ring bahay. Napinsala rin ng lindol ang Manay Fire Station kung saan bumagsak na ang mga kisame. Ayon sa LDRRMO, nasa 80% ng mga infrastruktura sa bayan ng Manay ang apektado ng lindol. Wala ring kuryente at tubig sa lugar. Sa bayan ng Baganga, napinsala din ng pagyanig ang bahay na ito.
Nagbagsakan naman ang mga oxygen tank ng isang establishmento sa bayan ng Lupon. Pati mga gamit sa loob, isa-isang nalaglag. Sa Mati City, nasawi ang 57 anyos na babae matapos matabunan ng natumbang pader. Ayon sa Mati City Information Office sa kasagsagan ng lindol, may kinuha ang biktima sa sampayan ng boarding house na tinutuluyan niya. Dito na siya naabutan ng pagbagsak ng pader. May mga isinugod din sa Davao Oriental Provincial Center matapos mahimatay at makaranas ng panic attack. Napayuko at napakapit naman sa isa't isa ang mga residente sa Nabunturan, Davao de Oro. Matapos ang lindol, gumuho ang lupa sa barangay Gumayan sa bayan ng Pantukan. Nagtakbuhan naman ang mga tao palabas ng isang ospital sa Tagum, Davao del Norte. Ang mga pasyente, isa-isa ring dilabas sakay ng wheelchair. Sa isang mall sa Tagum pa rin, nabasag ang mga salamin at nagtumbahan ang mga gamit. Sa labas, makikita ang mga trabahador na yan na nagmamadaling makababa sa itaas ng ginagawang Christmas tree. Hindi rin nakaligtas ang Tagum City Hall kung saan nagkalat ang mga bumagsak na gamit. Sa lungsod ng Panabo, nakuhanan ang pagduyan ng mga ambulansya at fire truck sa Panabo City Fire Station. Bukod sa iba't ibang bahagi ng Davao, naranasan din ang lakas ng pagyanig kaninang umaga sa Caguait, Surigao del Sur. At kaugnay ng magkasunod na lindol sa Davao Oriental, saksi live si Jandy Esteban mula sa bayan ng Manay. Jandy, kamusta kayo dyan? May mga nararamdaman pa ba kayo mga aftershock sa ngayon? Yes, Pia, sa ngayon ay narito tayo sa Municipal Hall ng Manay, Davao Oriental kung saan ramdam natin ang magnitude 6.8 na lindol pasado alas 7 ngayong gabi. Nakakahilo ang lakas ng pagyanig sa Manay District Hospital. Ginawa namang ward ang bakanteng area dahil delikado pang gamitin ang ospital. Ang admin building nito ay nagkabitak-bitak at nabasag ang bintana. Ang emergency room di na rin magamit dahil bumigay ang kisame. Nasira rin ang ibang gamit. Lahat ng 17 barangay ng lungsod ang apektado kaya nagdeklara na ng state of calamity ang Manay LGU. Gagamitin ang mahigit 20 million pesos sa pondo para makabangon ang bayan. We need the assistance ng government kasi hindi lang kasi bahay ang pati yung mga kalsada, mga tulay namin, so malaking damages, no? Siyempre yung mga government facilities, mga schools. Pia, ngayong gabi ay wala pa ring kuryente at supply ng tubig pero ayon kay Mayor John Marco Dayanghirang, bukas 12 noon ay inaasahan na mare-restore ang kuryente. At live mula rito sa Manay, Davao Oriental para sa GMA GMA Integrated News, ako si Jandy Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Alright, Jandy, nabanggit mo na inaasahan bukas, alas 12 ng tanghali, maibabalik ang kuryente, pati na maibabalik na rin sa normal, no, yung supply ng tubig. Pero kamusta naman, Jandy, yung mga linya ng komunikasyon, yung signal sa inyong lugar? Dito sa Manay, Davao Oriental, may ilang bahagi rito, Pia, na medyo bumabagsak yung signal. Pero dito naman sa poblasyon, Central Poblacion Barangay, mataas yung signal pa naman dito. Yun nga lang, walang kuryente, balot ng dilim yung lahat ng 17 barangays dito sa Manay, Davao Oriental. At delikado pa rin yung mga daan, Pia, kasi may mga nakuhulog pa rin, no, na mga bitak-bitak na bato at yung mga paunti-unting landslide, no, sa gilid ng kalsada. Pia. So, Jandy, linawin lang natin, no, sa ngayon meron pa rin mga lugar kung saan hindi pa pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga residente? Yes, Pia, kasi yun nga may inisyu na tsunami alert. Kaya yung mga malapit sa coastal barangay ay doon inilikas muna doon sa evacuation center kung saan ligtas sila doon sa isang barangay, mataas na barangay. Yung mga coastal, dito sa mga coastal barangay, wala ng tao, wala ng mga residente kasi inilikas na sila ng local government unit. Pati yung mga nasa danger zone, yung mga landslide prone areas, inilikas na rin, no, ng LGU sa ilang bahagi ng 17 barangays dito sa Manay kasi nga delikado pa kasi may nararamdaman pa rin tayong aftershocks, Pia.
At Jandy, wala namang mga lumalabag no, doon sa utos ng mga LGU at ng mga otoridad na magsilikas mula sa kanilang mga tahanan at huwag bumalik sa kanilang tahanan. Kanina umikot tayo, Pia, no? Pero may nakita tayong mangilan-ngilan na mga residente na andun pa rin sa kanilang mga bahay kasi malapit lang dito yung punerarya. Kasi nasa malapit lang sa dagat. So yung iba andito pa rin, pero karamihan sa kanila andun na sa evacuation center. Pia. Alright, sige Jandy, paalalahanan natin muli ang ating mga kababayan na makinig sa utos ng ating mga LGU para sa kaligtasan ng lahat. At Jandy, mag-iingat kayo dyan ha. Maraming salamat sa iyo, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Sa Davao City, patay ang 80 anyos na lolo matapos matabunan ng gumuhong pader. 4 na iba pang residente ang muntik matabunan ng gumuhong bahay. At saksi live, si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia, ramdam din ang magnitude 6.8 na lindol ngayong gabi dito sa Davao City. Sa pagtama naman ng magnitude 7.4 kaninang umaga, 4 na mga residente ang muntik ng matabunan nang bumagsak ang bahay na ito sa aking likuran. Hindi na halos maaninag ang unang palapag ng bahay na ito matapos matabunan ng ikalawang palapag nito sa Davao City. Bumigay na ang pader at nagkalat ang mga gamit. Katatapos pa lang daw iparenovate ng naturang bahay. Ligtas namang nakalabas ang 4 na individual mula sa gumuhong unang palapag ng bahay. Kinukuhanan pa ng pahayag ang may-ari. Kasunod ng lindol, kinumpirma ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagpanaw ng 80 anyos na lolo matapos maraganan ng natumbang bahagi ng pader sa Barangay Tomas, Monteverde. Nakikipag-ugnayan na ang City Social Welfare and Development Office sa pamilya ng biktima para sa tulong na ibibigay ng lokal na pamahalaan. Sa Cagayan de Oro City, niyanig pati ang Northern Mindanao Medical Center. Gumewang-gewang ang dextrose ng mga pasyente sa ospital sa lakas ng pagyanig. Sa isa pang video, kita ang paglabas ng mga medical personnel at mga pasyente. Lumikas din ang mga kawani ng City Hall, pati si Cagayan de Oro Mayor Rolando Uy na palabas ng kanyang opisina. Naramdaman din ang lindol sa mga mall at hotel, kaya agad lumikas ang mga tao. Pagkatapos ng lindol, sinuri ng mga eksperto ang mga establishmento bago muling papasukin sa loob ang mga tao. Nag-ikot at inspeksyon ang mga kawani ng Office of the Building Official at City Engineer's Office sa 3 ospital sa lungsod. Magpapatuloy raw ang kanilang pag-iikot sa iba't ibang parte ng lungsod, kabilang ang mga paaralan. Sa General Santos City, pinasan sa likod ang ilang estudyante at isinakay sa stretcher at wheelchair. Nahimatay sila matapos magpanik kasunod ng pagyanig. Yan yung mga nagpanik, no? Na supposed to be, bata kasi, bawat tao may kanya-kanyang reaction sa ganyan. Rinig naman ang kalampag ng mga pintuan sa headquarters ng General Santos City Police. Mabilis ding lumabas mula sa gusali at pumunta sa open area ang mga PNP personnel. May mga pasyente ring pinalabas mula sa ospital, gayon din ang mga empleyado at mga tao sa loob ng isang mall. Ayon sa Jansan CDRMO, nagsuspende sila ng klase sa lahat ng antas, kabilang ang trabaho sa mga pampublikong tanggapan. Base raw sa kanilang initial na assessment, walang naitalang pinsala dahil sa lindol. Patuloy ang pag-ikot ng City Engineering Office sa mga gusali sa lungsod. Paalala nila tuwing may lindol. Ang importante lang po, huwag tayo magpanik, manatili tayo sa kung ano, saan tayo naroroon, kinaroroonan natin, and execute lang natin yung duck over the hole. Cover your head, protect your head, no? Kasi yun yung pinaka-vital ng organ. And then, saka po tayo mag-evacuate. Pia, kinordon na muna ng mga barangay police itong lugar malapit sa gumuhong bahay. Samantala, natapos na rin ang assessment ng City Engineer's Office at DPWH 11 sa mga pangunahing tulay sa lungsod ng Davao at wala naman silang nakitang major structural damage sa mga tulay. Para sa GMA Integrated News, ako si Argel Relator ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Umabot na po sa mahigit 470 aftershock ang naitala kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Naramdaman po sa Manay, Davao Oriental ang intensity 6
na itinuturing po ng PHIVOLCS na napakalakas. Sa dagat sa silangan ng Mindanao, naitala ang epicenter o pinagmulan ng lindol. Naramdaman sa iba't ibang lalawigan hanggang sa Sulu na nasa dulong kanurang bahagi ng Mindanao. Ramdam din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Visayas hanggang sa ilang bahagi ng Bicol Region. Mas malakas pa ang lindol kanina umaga kaysa sa magnitude 6.9 na lindol na kumitil ng 74 sa Cebu noong September 30. Pero mas mababaw ang pinagmulan ng lindol sa Cebu na nasa 5 kilometro lang ang lalim. At isa po yan sa mga tinukoy ng PHIVOLCS na dahilan kung bakit labis na mapaminsala ang lindol sa Cebu. Ayon din sa PHIVOLCS, isang bagong diskubring fault ang pinagmula ng pagyanig sa Visayas, habang ang lindol sa Mindanao nangyari dahil sa paggalaw ng lupa sa Philippine Trench. At kaugnay ng magkasunod na lindol ngayong araw sa Mindanao, makakausap natin si Assistant Secretary Raffy Alejandro IV ng Office of Civil Defense. ASEC, magandang gabi. Si PR Kanghel po ito. Yes, PR. Magandang gabi po. ASEC, nakausap po namin ang aming reporter na si John D. Esteban na nasa Manay, Davao Oriental at nabanggit po niya na mayroon pong forced evacuation na ipatutupad sa mga coastal area. Pero doon po yun sa Davao Oriental. Yung po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, ipinatutupad din po ba ito? Opo. Dito sa tatlong probinsya na nagkaroon ng tsunami warning, pinapatupad po or yung ating forced evacuation dito sa mga coastal communities. So, kumpirmado po, lahat po ng mga coastal community ay nagkaroon ng forced evacuation sa tulong na rin ng mga ahensya na nandoon, yung BFP at Coast Guard na nagmo-monitor ng tsunami alert po. ASEC, sa inyong monitoring, meron ho bang mga lugar na sa ngayon ay isolated dahil sa magkakasunod na malakas na lindol? Wala naman, walang isolated na lugar. As we speak, lahat naman ay nare-reach at wala namang problema in terms of communication and yung accessibility po, wala po. Sa ngayon po ba, meron ongoing na search or rescue and retrieval operations? Wala naman. Wala kaming nare-receive na report na may search and rescue or search and retrieval operation po. ASEC, syempre, hindi po maiwasan na kapag ganito ay minsan may mga aftershock gaya ng napaulat namin kanina na hanggang ngayong gabi may mga ilang aftershock pa rin. At ano ho ba ang abiso ng OCD para po dun sa mga kababayan natin para matiyak na tayo ay handa sa anumang sitwasyon? Unang-una, let's try to remain alert, at makinig at sumunod sa mga babala na binibigay ng ating mga authorities, magkalmado lang tayo. And of course, kung meron pong mga tsunami warnings na kagaya nito, ay sumunod tayo at pumunta sa mga higher ground. But ang importante po dito, alam natin kung anong gagawin. Let's stay safe. Kung hindi pa po safe or na-clear yung kabahayan nyo dahil because of the strong quake kaninang umaga at hindi pa na-assess, kung pwede sa outdoor lang muna tayo kasi mahirap po. Tuloy-tuloy po ang aftershock at delikado po paggabi. ASEC, panghuli na lamang po, dahil maintindihan din po natin na meron tayong mga kababayan na mas nais bumalik sa kanilang mga tahanan. Pero ano po ba yung mga dapat nilang i-check or suriin sa kanilang mga tahanan para matiyak na ligtas na bumalik sa kanilang mga tahanan? Unang-una, kailangan ma-assess yung bahay nila, yung mga foundation ng ating mga kabahayan. Dapat hindi po nasira yan structurally, although may mga sira yan, yung mga plasters, yung mga ceiling. Tanggalin lang muna yan kasi kung may aftershock baka mahulog pa po. But importante po yung integrity, yung structural integrity ng bahay ay talagang ma-assess ng authority, ng mga engineers natin para po maging matiyak na talagang safe. But kung hindi pa po, we urge them to stay outdoors muna or sa ibang lugar habang meron pa pong mga reported aftershocks na mangyayari. Alright, ASEC, kanino po ba pwedeng humingi ng tulong para masuri ng maayos at ng tama ang mga pribadong establishmento? Meron po tayong sa mga LGU natin, may mga engineers tayo doon. But of course, we can also mobilize yung mga volunteer natin, mga PAISE, mga engineering organization natin na pwedeng tumulong. But basically, we seek assistance sa ating local government unit, pati na rin sa DPWH na gumagawa po ng mga assessment ng mga infrastruktura po. Alright, Assistant Secretary Raffy Alejandro IV ng Office of the Civil Defense. Maraming salamat po at magandang gabi.
Yes, magandang gabi din po at maraming salamat. Dati na pong pinagmulan ng malalakas na lindol ang Philippine Trench na matatagpuan sa dagat sa silangang bahagi ng bansa. Isa lang po yan sa 6 na trench sa Pilipinas. At nilinaw rin ng PHIVOLCS na hindi magkakaugnay ang magkakasunod na lindol sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon. Saksi si JP Soriano. Magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Magnitude 4.4 na lindol sa La Union kahapon. At kaninang umaga lang, magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao na ang epicenter sa dagat na sakop ng Manay, Davao Oriental. At nasundan pa ng magnitude 6.8 na lindol ngayong gabi. Kaya di maiwasang mangamba at mapatanong ng marami, magkakaugnay ba ang mga ito? Paglilinaw ng PHIVOLCS, wala itong kinalaman sa isa't isa. The Philippines is very much active tectonically, and we have more than 180 active fault segments, and we also have 6 trenches. And there's always this possibility na magkakaroon ng paglindol sunod-sunod. In fact, every day we record at least 30 earthquakes a day, coming from different active fault segments of the country, as well as coming from the different trenches. Ang lindol sa Mindanao dahil sa paggalaw ng lupa sa Philippine Trench na may habang 1,284 kilometers. Ayon sa PHIVOLCS, nagbabanggaan sa ilalim ng dagat ang dalawang tectonic plates o dalawang malaking piraso ng lupa. Yung trench naman, yung seafloor natin, gumigit-git papailalim. We have the line doon sa dagat natin, and gumigit-git yung seafloor natin doon sa trench. And as a result, ng paggigit-git niya, nagkakaroon ng friction, and once the friction is released, yun yung nagkakaroon ng paglindol. Ilang beses na raw nakapagtala ng malalakas na lindol sa lugar. Bukod sa Philippine Trench, may 5 pang trench sa Pilipinas, ang Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench, East Luzon Trough at Manila Trench. Iba raw ito sa mga fault na dahilan naman ng lindol sa Cebu at La Union. Generally, mga trenches natin are capable of generating great earthquakes. When we say great earthquakes, these are earthquakes greater than 8. And yung mga faults naman natin, yung magnitude na pwede niya i-generate would be based on its length. So the longer the fault, the higher the magnitude it would be able to generate. At muling giit ng PHIVOLCS, hanggang ngayon wala pa rin paraan para ma-detect kung kailan parating ang isang lindol. Kaya wag daw basta maniniwala sa mga pinopost sa social media o mga nagpapadala ng text na merong parating na lindol. Ang pwede raw nating gawing lahat, laging maging handa at alerto hanggat maaari wag magpanik at sundin ang mga alituntuning itinakda kapag may lindol. Kasama na diyan ang pag-duck, cover and hold habang lumilindol. Lumayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Iwasan ding tumakbo habang lumilindol pa kapag huminto na ang pagyanig, saka lumabas sa open area. Si Pangulong Bongbong Marcos iniutos sa mga ahensya ng gobyerno ang paglikas sa mga residente sa coastal areas at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Hinikayat din niya ang mga residente na maging alerto at kalmado. 3 planta ang magkakasabay na nag-offline o tumigil ang operasyon dahil sa auto-tripping. Naapektuhan nito ang isang linya ng kuryente pero naibalik din agad matapos ang mahigit kalahating oras. Sa 5 electric cooperatives naman na naapektuhan ng lindol, 3 na lang ang may partial power interruption sa mga sakop nilang lugar. Kabilang ang mga electric co-op sa Davao Oriental, Davao del Sur at Northern Davao. Patuloy na sinusuri ang mga pasilidad ng 3 private distribution utilities, kabilang ang Davao Light and Power Company o DLPC na may substation din na nag-trip. Ibig sabihin walang kuryente. It can be caused by the distribution itself kung mga linya nila, or it could be caused by NGCP or the power plants nearby. No? So it could be caused by different parts of the energy system. Ayon sa DOE, ina-assess pa nila ang lawak ng pinsala ng lindol. Nakahanda naman daw ang Task Force on Energy Resiliency na nakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang paliparan sa Davao, bagamat nagtamo ng minor damage sa runway, nananatili namang bukas sa publiko. May minor damage sa runway natin, pero the structural integrity of the other facilities there is okay. Minor cracks naman sa logistics building ang nakita sa Dipolog Airport.
ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, posibleng magtuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw o linggo ang mga aftershock kasunod ng magnitude 7.4 at magnitude 6.8 na mga lindol sa Mindanao kanina. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, tinawag ng PHIVOLCS na doublet earthquake ang naitalang paglindol nga na may magnitude 7.4 at 6.8 na nangyari sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa PHIVOLCS, halos 10 oras ang pagitan ng dalawang lindol. Sa lindol ngayong gabi, naramdaman ang intensity 6 sa Manay, Davao Oriental, intensity 5 sa Banganga, Boston, Caraga, Katiil at Tarragona, Davao Oriental, intensity 3, Tacloban City, ilang bayan sa Leyte at Southern Leyte at Dinagat Islands. Ayon sa PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay magkaibang pangyayari at tinuturing na doublet earthquake, tawag sa dalawang magkaibang lindol na naganap sa halos parehong lugar at magkalapit na panahon na may halos magkaparehong lakas o magnitude. Hindi ito ang unang beses na naitala ang ganitong kaganapan sa kahabaan ng Philippine Trench. Nauna nang naganap ang kahalintulad na doublet noong 1992 na may magnitude 7.1 at magnitude 7.5 na may 26 minutes ang pagitan, 20 kilometers ang layo at noong 2023 sa Hinatuan na may magnitude 7.4 noong December 2 at magnitude 6.8 noong December 4. Bago pa man daw tumama ang magnitude 6.8, naitala na ang 425 aftershocks mula sa umagang lindol. Sa pinagsamang tala ng dalawang pagyanig, umabot na sa 476 aftershocks, 14 dito ang naramdaman na may magnitude range mula 1.2 hanggang 6.8. Ayon sa PHIVOLCS, posible raw tumagal ng ilang araw hanggang ilang linggo ang aftershocks at bagamat unti-unti itong nababawasan, posible pa ring makaranas ng malakas na pagyanig lalo na sa mga lugar na malapit sa epicenter. Naglabas naman ng tsunami warning matapos ang ikalawang lindol na nagbabala sa posibleng pagdating ng alon sa mga baybay ng Surigao del Sur, Davao Oriental at Surigao del Norte. Bandang 11-12 ng gabi, maaring kanselahin ang babala matapos kung walang makitang mapapansalang pagbabago sa dagat. Ninilaw din ng PHIVOLCS na walang kaugnayan ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Magkaiba raw ang pinagmulan, Bogo Fault sa Cebu at Philippine Trench naman sa Davao. Pia, patuloy na magbabantay ang PHIVOLCS at magbibigay ng update kaugnay sa mga nangyaring pagyanig ngayong araw. Manatili daw lamang alerto at maging mapagbantay sa mga anunsyo ng otoridad. Live mula rito sa tanggapan ng PHIVOLCS sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Ibinasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release o pansamantalang paglaya. Sa gitna po yan ang kinakaharap niyang kaso na crimes against humanity dahil sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Saksi si Salima Refran. Patuloy na makukulong sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang dinidinig ang reklamong crimes against humanity laban sa kanya. Kasunod yan ang pagbasura ng pre-trial chamber 1 ng ICC sa hiling ni Duterte na mabigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Sabi ng pre-trial chamber, kailangan manatiling nakakulong si Duterte para matiyak na mapapaharap ito sa mga pagdinig, para hindi niya maharang o malagay sa peligro ang investigasyon at court proceedings, at para mapigilan na makagawa ng mga kahalintulad pang mga krimen. Hindi na kumbinsi ang pre-trial chamber sa argumento ng depensa na dapat mapagbigyan ng interim release dahil sa humanitarian conditions, dahil sa edad nito at kalagayang pangkalusugan. Hindi raw naipakita ng depensa na hindi mabibigyan ng atensyong medikal si Duterte habang nakakulong. Dagdag pa ng pre-trial chamber, ang sinasabi ng depensa na may cognitive impairment si Duterte ay speculative at walang basihan. Matatandaan ding sinabi ng kampo ni Duterte na wala sa tamang kalagayan si Duterte para humarap sa paglilitis dahil sa cognitive problems o problema nitong makaintindi at makaunawa sa kanyang kinakaharap na reklamo. Sabi ng pre-trial chamber, magkaibang issue ang fitness to stand trial sa usapin ng interim release.
Matatandaan pansamantalang pinagpaliban ang confirmation of charges hearing para kay Duterte para madetermina ng korte kung fit ito to stand trial. Hindi rin kumbinsido ang pre-trial chamber na hindi flight risk si Duterte tulad ng pinalalabas ng kanyang defense team. Simulat sa pool, kidnapping ang tawag niya sa pagka-aresto niya at pagkakakulong. Ang pamilya din daw ng dating Pangulo hinaharang at binabatikos ang pag-aresto at pagkulong sa dating Pangulo at ginigiit pa ang pag-uwi sa kanya sa Pilipinas. Patuloy rin daw ang pagkastigo sa mga proseso ng korte ng kanyang pamilya. Binigyan pansin rin ng korte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong July 19 sa publiko na itatakas ang ama mula sa ICC Detention Center. Dinedelegitimize o minamalit raw nito ang mga proseso ng korte at sinasabi rin daw na may konsyabahan ang korte sa gobyerno ng Pilipinas at gumagamit rin umano ng peking mga testigo. Pinunto rin ng pre-trial chamber ang pagsabi ni VP Duterte na gusto ng kanyang ama na maibalik sa Davao kung mapagbibigyan ang interim release. Taliwas daw sa sinasabi ng depensa na mananatili ang nakatatandang Duterte sa estado kung saan siya ire-release. May kakayahan raw ang pamilya at mga kaibigan ni Duterte para tulungan siyang makatakas sa pagkakakulong at pag-usig ng korte. May panganib din daw na magiging banta si Duterte sa mga testigo laban sa kanya kung mapagbibigyan ang interim release. Binigyang bigat din ng korte ang mga sinabi ni Duterte noong kampanya na kung mahalal muli bilang mayor ng Davao ay dodoblehin ang mga pagpatay. Ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tinawag na erroneous o mali ang desisyon ng pre-trial chamber. Inaapela na nila ang desisyon na ito. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, nakahinga sila ng maluwag sa desisyon dahil pinakita nito ang respeto sa mga biktima at gayon din ang balanseng pagtingin sa argumento ng depensa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, asahan pa rin ang maulang weekend sa iba't ibang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ang malawakang pag-ulan umaga pa lang. Bukas po yan sa Visayas. At pagsapit ng tanghali, halos buong bansa ang uulanin hanggang hapon. Umaga ng Linggo, may pag-ulan na sa halos buong Luzon. At may malawakang pag-ulan din sa Visayas at Mindanao pagsapit ng hapon. Dito sa Metro Manila, posibleng maulang panahon simula tanghali. At ganyan din ang inaasahan sa Linggo. Ay sa Pag-asa, southwesterly wind flow ang naka-aapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Trough ng LPA naman sa Southern Vietnam, sa Central at Southern Luzon, pati na sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, hindi ito inaasahang maging bagyo at hindi rin inaasahang papasok sa PAR. Posible rin itong malusaw bukas o sa Linggo. Niyanig pero hindi natibag ang pagmamahala ng Magsing Irog sa Talaingod, Davao del Norte. Naantala ang kasal ng Lumindol. Pero natuloy rin ang seremonya sa labas na po ng simbahan. Isang ninang ang nahimatay pero nasa mabuti ng kalagayan. Sa mga kababayan po natin sa Mindanao, manatili pong alerto sa mga aftershocks at mag-ingat po tayong lahat, mga kapuso. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.